Maraming manggagawa at negosyante ang may katanungan kapag BIR ang pinag-uusapan. May say din dito ang mga consumer dahil pinapasan natin ang karampatang buwis ng bawat bilihin. At para pag-usapan yan, magkakakwentuhan natin ngayong umaga ang Revenue District Officer ng BIR District 4 ng Pangasinan si Mr. Aldrin Camba. Naimbaga-bigat mo, Sir Aldrin, and welcome to Mornings with GM Original TV. Thank you, Sir CJ, and good morning. Good morning. Okay. Di ba taon-taon may tax collection goal ang bawat distrito ng BIR? Dito sa distrito natin, magkano yung goal natin? Yes. Ilang billion o million? Okay, oo. For Revenue District number 4, Central Pangasinan, so nabigyan po tayo ng collection goal, target collection goal, na may 4.9 billion. Billion? Yes. Billion pesos ang pinag-uusapan natin dito. Yes, Sir CJ. Di ba every year tumataas po yan? Yes, opo, every year tumataas. Depende doon sa growth rate na binibigay ng ating Department of Finance sa BIR. Okay. Ngayon, nasa buwan na tayo ng September. So, October, November. Nasa third quarter na po tayo. 3 months to go. Ilan na pong porsyento ang nakabit natin doon sa tax collection goal natin? Yes, as of September, September 25. So may nakakolekta na po kami na 65%. Okay, so malapit na. yes. For the last quarter, so 3 months, October, November, December, meron pa kaming kailangan kolektahin na 35%. 35%. Yes. Kaya ba to? Kakayanin. Siyempre sa tulong ng ating mga taxpayers. Okay. Ano-ano po yung mga kampanya natin ng BIR upang makamit natin yung tax collection goal natin for the year? Okay, oo. Unang-una, tuloy-tuloy yung aming tax information dissemination. Alright. Okay, nagkakandak kami ng mga seminars, mga webinars to continue educate our taxpayers. Okay, aside doon, meron din kami mga enforcement activities katulad ng tax compliance verification drive. Okay. Wherein pinupuntahan namin yung ating mga business establishment to check their compliance. And minomonitor din namin yung aming mga top taxpayers, yung mga ating mga top taxpayers Alright. regarding their compliance. So yan yung mga measure na ginagawa namin para ma-increase ang aming tax collection and ma-meet yung aming collection goal. Okay. Ito ba yung tinatawag natin tax mapping operation? Yes. Alright. Yung ating tax compliance verification drive na tinatawag namin. Paano yung sistema rito, sir? Yung sistema nito is surprise ito. Pupunta kami doon sa mga business establishment. Okay. So, but before we do that, equip kami with mission order. Yung authority namin to napuntahan yung isang business establishment to check kung registered siya or kung nag-i-issue siya ng resibo. Dito na pumapasok yung Oplan Kandado na ipinatutupad ng BIR. Tama po ba? Yes, possible po yan. Dito sa distrito natin, meron na bang napasarhan ng mga negosyo Yes, dahil oo. sa hindi pag-comply sa mga panuntunan ng BIR? Yes, meron na po tayong mga na-oplan kandado. Okay? For this second SEM, CJ, meron na tayong mga 4 to 5 na business taxpayers na naipasara through yung program natin na Oplan Kandado. Okay, ngayong uso na rin yung mga online businesses. Ang daming online seller naman, nagla-live selling sa social media. Paano po yung monitoring ng BIR? Siyempre, ang katuwang natin dito is DTI. Tama po ba? Yes, Sir CJ. Oo. Ang ginagawa natin is meron kaming list na finorward ang DTI. Okay. Okay, so yung mga list na nag-register sa DTI ng mga online sellers. So ang ginagawa namin is binabangga namin ito sa aming database. Okay. And then if we found out na hindi pa nag-register sa amin yung mga online sellers na ito po yung sinusulatan namin or pinupuntahan. Okay, ito yung sinasabi natin na tax mapping. Okay. And then ina-explain sa kanila na kailangan nilang mag-register sa BIR. Paano yung monitoring doon? Okay, yung monitoring doon is mayroon din tayong mga sa social media. Oo. So chine-check din namin 'yon,
And then, minomonitor namin sila through yung kanilang mga compliance din. Okay? Sa mga registered, sa mga registered online sellers, minomonitor yung compliance. And then for those na hindi pa nakapag-register, yun yung sinusulatan namin ng mga ilang notices. And then, if still hindi pa sila nag-register, merong remedy ang BIR. Okay. Pwede namin silang ipasok doon sa aming program na Run After Tax Evader. Evaders. Oo. Yes, yung rate rate, program. Okay, bago ko ituloy yung mga katanungan ko, Sir Aldrin, may katanungan yung mga kapuso natin na kailangan po natin sagutin? Yes, okay. Good morning po. Itatanong ko lang po sana kung may tax amnesty po bang ibinibigay sa aming mga negosyante. Okay, Sir Aldrin. Okay, for now, wala pa tayong tax amnesty sa mga business owners. Okay, ang meron lang tayong tax amnesty for now is yung ating estate tax amnesty, Alright. which is na-extend siya. Pangatlong extension na ito. Okay. Oo. Alright. Meron pa yatang katanungan. Kumusta po ang release ng BIRID? Okay, opo. BIRID, yung Yes, pag-uusapan oo. natin. Maganda po yan. Maganda pong tanong yon. Okay? Before yung all yellow po yung BIR TIN ID natin. But now, meron na po kaming bago na design na TIN ID. Oh, may bago. Yes, Okay. ito yung green. Oo. Meron akong dala. Pakita. Okay, pakita natin. Yes. Yan. Pakita natin to. Okay, ito po yung bagong babasa. TIN ID na re-release po ng BIR. Alright. May QR code na siya. May bago na pa. Dati yellow, ano? Yes. Ngayon, medyo green na. Mm-mm. May bagong TIN ID. Alright. Mapunta ako dito sa bracketing ng personal income tax rates. Paano yung sistema dito ng BIR? Okay, oo. Before 2022, so medyo mas mataas pa yung ating tax rate sa mga personal income tax. But here comes January 2023, nung nag-effect na yung ating train law. Okay, I mean is matagal naman na yung train law natin 2018, but nakasaad doon sa train law na starting January 2023 is bababa na yung ating personal income tax rates para mas mataas ang take-home pay ng ating mga empleyado. So starting January 1, 2023, yung ating tax rate is bumaba ng 5%. The higher your income, parang mababawasan yung tax rate ng 5%. Ng bawat manggagawa. Yes, Ng bawat empleyado. manggagawa. Yung ating mga kumikita ng 250,000 pataas. Okay, kasi pag 250,000 pababa, is wala tayong tax. We're exempt. Exempt from income tax. So yung mga kumikita ng mas mataas sa 250,000, doon mag-a-apply yung ating bracketing na tinatawag natin. So, kung ang income mo is more than 250 but less than 400,000, so 15% yung tax rate doon. Okay. Anything from your end, Sir Aldrin, sa mensahe natin sa ating mga taxpayer, mga kapuso natin? Okay, sa mga ating mga kapuso and mga taxpayers, magbayad po tayo ng tamang buwis. And for those po sa mga ating mga online sellers na hindi pa nakakapag-register sa BIR, pumunta po tayo doon, ipakita lang po natin yung ating mga DTI certificate and pwede na po tayong mag-register to avoid po yung ating penalties. Mas malaki po ang penalty. Alright, thank you, Sir Aldrin, and thank you for the information. Thank you for being here. Thank you, Sir CJ. Mga kapuso, nakapanayam natin si Mr. Aldrin Camba, ang Revenue District Officer ng BIR District 4 sa Pangasinan. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.